Nako, breaking news, Senator Dante Marcoleta, may matinding pasabog at revelasyon dito at tungkol kay Pinky, no? At ngayon, pag-uusapan din natin dito sa di umano na sinasabi ni Harry Roque na pagpapakalat ng fake news ni Junior, no? At dito rin na sinasabi natin na baka hindi na makauwi si Saldi at iuwi sa Portugal, no? At hindi sa Pilipinas at masinsinan pakikiusapan pa para mapauwi si Saldi. Nako, yari, no? Yari tayo dito ngayon. Tagumpay na naman ng mga crocodile, no? Hindi yata mabibigyan ng pag-asa ang pag-uwi ni Saldi. Kasi hindi naman talaga totoo yung sinasabi ng mga bangag vlogger na ang DDS daw nalungkot nung nahuli si Saldi. Hindi tuwan-tuwa nga lahat na nahuli si Saldi. Maski mga pinklawan, di ba, nagsasalita na talagang dapat yan ay pagka-uwi ay talagang imbestigahan at iharap, no? Lahat nagsasabi kasi sino ba hindi matutuwa dito? Mabibigyan lunas yung matagal nang hindi mabigyan lunas, no? Si Saldi ko ang susi. Bakit? At hindi siya ang mastermind. Siya lang ang susi, Tandaan nyo, iba ang mastermind sa susi. Bakit siya ang susi? Siya ang chairman ng appropriation, hindi niya kayang gawin yun na mag-isa lang. Magtuturo siya. Alam naman natin kung ano yung mga tinuro niya, kung sino-sino, pero yun ay hindi natin kiniklaim na sigurado. Kaya nga, mas maganda, humarap siya at maimbestigahan at maiharap yung mga taong pinangalanan niya. No? Kung hindi pa pwede humarap, yung mga sitamba na lang. Kaso nga, pinipigilan ni Pinky, no? Kaya ito, siguro, tuwan-tuwa sa loob-loob nila, itong si Pinky. Alam mo yan si Pinky, alam niya yan. Alam niya, siya nga nagsabi, di ba, hindi sa power ng administrasyon na nahuli si Saldi, hindi sa kaparaanan, kung hindi, natsambahan lang, nagulantang, kung mga lahat tayo nagulantang, pati administrasyon nagulantang na si Saldi sa border na nahuli, doon papunta ng Germany, no? Natsambahan lang ika nga, natsambahan, kumbaga nagulantang lahat, kaya si Pinky mismo nagsabi, kaya alam ni Pinky na hindi basta-basta makakauwi si Saldi, siguro lang baka lang kaya siya sabi niya na, iimbestigahan ko na ang 18 Marines, iimbestigahan ko na ang lahat-lahat ng yan. No? Kasi alam niya hindi makakauwi, baka Portugal. Kaya lakas ang loob. Pero pag nakauwi si Saldi, kakainin mo sinasabi mo, Pinky. At talaga dapat iimbestigahan mo yan, nasabi mo na no? O ito, painggan po natin ang news, no? Matapos i-anunsyo kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico at nakadetain sa Prague, Czech Republic dahil sa pagbiyahe roon ng walang kaukulang dokumento, kaninang umaga sinabi ng Pangulo sa panibagong post na hinarang Zico ng mga otoridad sa border ng Germany kaya ibinalik sa Czech authorities. Nitong Disyembre, nang kansilahin ang pasaporte ni Ko na nahaharap sa mga kaso kaugnay sa flood control scandal. Pinaniniwalaang may Portuguese passport si Ko. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng nagkaroon ng problema sa papeles kaya hindi ito nakapasok sa Germany. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. It happened around 3 o'clock p.m. Manila time. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Ayon sa isang reliable source, lulan si Ko at ang pamilya niya ng isang sasakyang may French na plaka at French na tsuper. Hindi sinabi kung sino sa pamilya ni Ko ang kasama. Pero habang nasa border, kasama sila sa mga natyempuhan ng random border check ng Germany kung saan hinihingi ang mga dokumento ng mga gustong pumasok doon. Yan ay kahit pa bahagi ito ng Schengen area na iisang visa lang ang kailangan. Walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic. Kaya ayon sa ilang international law expert, ang pagpapauwi kay Ko posibleng idaan sa pakiusapan. Nako po, yung wala pala extra treaty tong ibig sabihin, ang ang tanong dito mga kaibigan mga kamunting alaman ibibigay kaya ng Czech Republic, di ba naharang nga siya. Actually, hindi naman siya nahuli. Mali yung termino nahuli. Yeah? Kasi wala namang kaalam-alam yung Czech Republic na ito ay huhulihin. Siguro yung tao, ngayon nalaman nila siguro kasi nga wanted sa Pilipinas. Alam na nila ngayon yun, nahuli na. Pero yung saitang nahuli, iba Siguro, nagkaroon ng kaso na detain doon. Nagets nyo? Iba yung saitang nahuli. Pag sinabi nahuli, pinutugis. Sinasadya, intentional na hinahanap. Gets nyo? Hindi nahuli. Para sa akin hindi sa saitang nahuli dapat. Dapat, hinuli.
Iba yung nahuli sa hinuli. Pwede na rin nahuli, pero kung aalamin mo yung buong istorya, hindi siya totally talagang nahuli, na talagang pinapahuli siya. Hindi. Kasi dito, parang kakulangan yata ng papel sa passport niya na siguro, akala niya makakalusot siya, na pumunta siya dun sa border ng Germany siguro, ay yung passport niya, parang wala, parang cancel, ganun-ganon. Lalabas, baka ibalik siya sa Portugal. Or Pilipinas, makikiusap na ibalik nyo rito ya. Ang malaking malas dito natin, baka hindi ibigay ng Czech Republic sa Pilipinas. Bakit? Ang may jurisdiction na ang Portugal. Hinala lang ha, baka lang ha. Nuggets nyo sa sinasabi ko, baka ibalik sa Portugal. At sa Portugal, hindi na ibigay sa atin. Di ba, nahihirapan yata ibalik si Saldi dito? Kasi wala pa, hindi ko alam kung may red notice na talaga, no, sa Interpol, no? Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic. So it depends on how we deal with Si John Vic yan with sa the Czech authorities as well, and I think the Philippines and Czech Republic has a very good diplomatic ties. So I think it could be easier for them to negotiate on this aspect. Ibang usapin na pa raw kung mag-a-apply si Ko ng asylum o kung meron ng gumugulong na application para rito. Ay, yari. Ang mahirap nito, mabigyan kagad ng asylum. At pag nabigyan ng asylum, doon na siya. Hindi siya papapauwi. Yun lang yun. Hindi na siya parang nangyari kay Harry Roque. Di ba? Ang mahirap nito, si Saldi hindi mapakanta. Bakit? Doon siya, tahimik na siya doon eh. Bahala na kayo dyan. Dito, hindi natin alam kung talagang nilalakad ba talaga pauwi si Saldi. Wala tayong alam dyan eh. Hindi naman tayo hawak ng puso nila. Pero sabi nila, papauwi daw si Saldi. Pero gaano ka totoo yun? Hintayin na natin siguro after 1 month. Kasi 3 weeks daw bago mapauwi daw eh. In that event, mahirapan tayo. Kasi maraming protections accorded to asylum seekers. It's a matter of proving that this is not a case of persecution as against him, but a matter of prosecution. Sabi ng Malacanang, patuloy ang high-level meeting para ayusin ang pag-uwi ni Ko. Coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod. Mahirap nito, alam nila hindi na makakauwi si Saldi. At pinupush nila kunwari pauwiin. Haka ko lang ha. At ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. Ang abogado naman ni Ko, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon tungkol sa umano'y pagkakadetain. Ayan no, wala pang alam yung abogado. Sa bagay, hindi niya makakausap si Saldi ko kung nakadetain doon sa loob ng Czech Republic dahil hindi sa kasong alam natin ha, kundi sa kaso ng papeles doon, nakakulangan doon kaya dinetain siya. Kaya nakikipag-ugnayan ng gobyerno natin sa Czech Republic para ipaalam sa kanila yung taong yan may kaso. At yung taong yan dapat pauwiin dito. Ngayon, kung mas matibay ang papeles na hawak ni Saldi ko na papuntang Portugal dapat, hindi uwi sa Pilipinas. Papuntang Germany dapat, at nakita sa passport, nakita sa mga dokumento ni Saldi, may asylum na isinusulo siyang asylum, at yung may dokumento siyang Portuguese talaga siya, nakakuha siya ng parang multiple visa ata doon, di ko alam ha. Hindi pa pauwi sa Pilipinas siya, baka sa Portugal. Baka lang ha. Ng kanyang kliyente. Ayon kay Remulla, dadalhin si Ko sa Camp Crame para sa medical examination at booking procedure gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand trial. Saka dadalhin si Ko sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant. Nahaharap siya sa kasong graft at malversation kaugnay sa mahigit 280 million pesos na maanumalya umanong dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Ang Sandigan Bayan ang magpapasya kung saan siya ikukulong. Pauwi nyo muna rito. Huwag muna kayo pauwi nyo muna rito kung mapapauwi nyo. Yan kay pinaka-importanteng bagay. Mapauwi yan eh. Dati kasi nagminamadali nyo, ayaw nyo pauwiin eh. Yung kailan binanggit yung mga pangalan nyo, sa kanyo kinasuhan yan eh. Matagal na sinasabi ng karamihan niya na si Saldi ko, ando na, tumakas na. Ayaw nyo maniwala kasi hindi pa kayo kinakanta. Kung dati pa lang inagapan nyo na hindi nyo pinaalis ng bansa yan kasi mainit ang usapin, di ba? Wala sana nakaalis, di ba? Sana doon pala naagapan na ang babagal eh, di ba? Bakit? Di ba? Doon pala questionable na eh.
kung yung panahon na yun, sinabi ng karamihan sa atin na, at iba, nagsalita pa nga si Senator Dante Marcoleta dyan di ba? Dapat yan may hold na. Wala Tumagal ng tumagal, nakaisip ng paraan. Ganyan din sinasabi ko ngayon si Pinky, habang tumatagal ang panahon, di siya nag-iimbestiga, yung kalaban natin, yung mga pugante ng mga sindikato na gumawa ng flood control issue to, nakakaisip ng paraan. Kasi ang tao mas nakakaisip ng paraan, halalong lumalaw yung panahon, tumatakbo. Ganun po yun. Ang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa isyong flood control projects, nais daw imbitahan si Ko sa pagdinig. Gusto mo na imbitahan. Hindi kaya may talagang marami ka talagang alam, Pinky. Hindi kaya tsura lang hindi kaya alam mo talagang hindi makakauwi si Saldi at kaya mo sinasabi yan? Tanong ko lang. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng mali-maleta na 805 billion sa si Saldico, and kung posible pati si Orly Gopesa para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Magkaalaman na. Alam mo naman si Gutierrez hindi na makakapunta dyan. Ito talaga tuso, no? May chance, ang laki ng chance si Gutierrez hindi na makakapunta dyan. Di ba? At si Saldico, may chance rin na hindi makauwi pa. Inaalam pa. Kaya ang lakas ang loob niya magsabi ng ganyan Di ba? Tingin naman ni House Public Accounts Chairperson Terry Ridon, hindi na kailangang buhayin ang sinuspindi ng pagdinig sa Kamara tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ba't di na kailangan buhayin? Ang loko. Ang tindi nito, no? Ba't di kailangan buhayin? Anong meron? We would hope that the Ombudsman continue the work of the ICI. Kasi nga, even if we resume, kumbaga, halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na, hindi, walang takipan dito. Even if we do the rhetoric na we will be fair and that we will be objective. Alam mo, maraming sasabi, wag na, tigilan na yung flood control. Ganun lang yon. Ang naasoling pera, wala pang 1 bilyon. Ang nakurakot, 1 trilyon. Ano yung papayag kami? Hindi maasoli yung perang ganun kalaki? Thank you na lang yon. Okay, thank you Okay na. Yun na lang yon. Hindi nyo. Hindi nyo kasi pera yun Kasi kayo, pinapasahuran lang kayo ng taong bayan. Lagi-lagi yung may magsasabi na hindi yan totoo. Dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? Chino Gaston, GMA News. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Ngayon ay araw ng Biyernes at kagabi, Huwebes around 10 p.m. Nag-post nga si Pangulong Bongbong Marcos at kinumpirma niya na nahuli si... Dito nga po sinasabi mga kababayan natin, kayo na humusga, Dito kasi sinasabi fake news daw si Junior. Fake news daw si Junior dito sa kanyang post. Nasabi, nahuli na si Saldico. He is now detained the Prague after crossing in the Czech Republic without proper document and currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the... Dito kasi fake news daw, nag-post daw si Marcos Jr. nang nahuli na si Saldi. Sa atin lang, ipapacheck lang natin Baka kasi pakalat nyo naman sabihin nyo fake news to. Dito walang sinasabi si Junior na nahuli nila o namin si Saldi. Ang tunog lang ng kanyang sentence na parang nahuli kasi nga tinutugis, in the same time, tinutugis din kasi ng gobyerno natin si Saldico. Di ba? Ngayon, dito, matunog dito sa sentence na to na parang sila nakahuli. Hindi ganon. Walang sinasabi dito na nahuli. Nakalagay dito, we are close. Ngayon, baka sabihin nyo, kinakampihan ko na naman hindi ko kinakampihan tong Junior na to. Ang sa akin lang, baka kayo kumagat na naman. Di ba sinabihan na kayo ni Banat Bay? Anong sabi ni Banat Bay? Huwag kayong kakagat sa mga pain. Ang hilig nyo kasi kumagat Ngayon, pag kumagat kayo dyan, pag ikinagat nyo, fake news pala si Marcos. Kayo kakasuhan ng fake news, isasabihin ni Marcos, wala naman ako sinasabi na huli namin Ang sinabi ko na aresto. Di ba? Ibig sabihin, hindi nila kiniklaim na kanila yun. Kaya tulad ito, sinabi ni Harry Roque, fake news alert, Saldi has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa nagkakalat? Hindi direct ang sinasabi. Huwag kayong papatol dito. Basahin nyo lang to. Dumaan lang sa utak nyo, okay na. Di ba? Ayan Kaya wag kayong papatol dito kasi pag pumatol kayo dito, papalaki niya sabihin fake news na 4 na nakakasuhan vlogger. Malalaking vlogger nakakasuhan. Di ba? Iba maliit din nakakasuhan. Bakit? Kinakagat natin yung mga kumakalat na ganito. Hindi dapat pinapatulan pa to. Hindi mo na. Mag-antay lang tayo, magmasid tayo,
tignan natin kung ano pa lalabas sa resulta. Kasi ang resulta lalabas ang katotohanan, tatandaan nyo yan. Huwag kayong mainipin, di ba? Huwag pa irali ng galit. Oh. Yan sabihin ko sa inyo, gusto nyo, sige, bahala kayo, patulan nyo. Sabihin nyo, fake news si Junior. Oh, kayo masabi ang fake news niyan. Di ba? Eh sa spouse naman ni Junior, wala naman siya sabi. Dito kasi pa sinabi ni Harry Roque na walang Pilipino na nahuli doon. Parang gano'n, no Filipino was apprehended in Prague. Hindi natin alam totoo eh. Dito naman kay Marcos Jr., nahuli na si Saldico. Eh talagang nahuli naman talaga na-detain naman talaga si Saldico doon. Ngayon, wala siya sabi na nahuli. Nila. Kaya ingat kayo sa mga post. Ingat kayo. Baka lahat, sabi ni Banat Bay, baka nakikita niyong post, pain lahat. Baka pain lang lahat. Hintay ka, hindi naman pain, baka scripted lang lahat. O baka naman pagkatakip lang lahat. Ingat lang kayo. Hindi ko siya, ito ay panglahatang pati vlogger ng kalaban. Ginagawa to ngayon, tanim fake news niya tinatawag. No? Okay, dito tayo, dumako tayo ngayon dito kay reporter. Dating Congressman Zaldico. So, it's been almost 24 hours, pero bakit? Bakit wala pa tayong nakukuhang update? May mga ilang factors na posible kung bakit tahimik pa rin or wala pa tayong bagong balita ukol sa kalagayan ni Zaldico. Nandiyan yung posibleng kaya mabagal ay sa usapin ng legal process dahil nasa Czech Republic na si Zaldico, so ang kustodiya ay nasa kanila. Hindi tayo basta-basta pwedeng mangialam. Nariyan din ang posibleng posible na naman posible lang. Issue or factor, yung diplomatic coordination, medyo sensitive yun. May posibleng may usapang gobyerno to gobyerno, government to government na pag-uusap, na madalas ay hindi talaga ito ibinubunyag para hindi maapektuhan yung negotiations. Isa pa ay yung complication na sinasabi sa citizenship, Nico. Di ba, lumabas yung mga report na mayroon siyang Portuguese na passport. So, ngayon, ang tanong, Pilipinas ba ang uuwian niya o sa Portugal? Nako, mahirap yan. Ito dito di natin siya sabi na, hindi natin kiniklaim na si Saldico ay hindi makakauwi. Ang nagsasabi, hindi naman niya sinasabi, ito ay tsorya lang, no, na possible, baka ano ba talaga tanong na baka umuwi sa Portugal. At wag naman sana. Sana dito sa Pilipinas para matapos na itong issue na to. Makapag-focus tayo sa ibang bagay. Hindi tayo makausad eh. Mag-i-election na sa 2028 Hindi tayo mapapalagot yung mga big fish eh. Etong susi na to, etong saldi na to, ito ang pinaka-susi sa lahat eh ng magbubukas ng flood control issue eh, di ba? Para walang kawala talaga, wala na mairason sa si Pinky na hindi mag-imbestiga, di ba? Kaso hindi natin sinasabi na hindi makakauwi si Saldi at hindi natin sinasabi na uuwi sa Portugal. May hinala ang karamihan, lalo dito sa mga batas, baka sa Portugal umuwi at wag naman sana. At isa pa na kailangan din na ayusin pa ay yung documentation and warrants. Kailangan plansyahin yung validity ng warrants, yung extradition request kung mayroon, at yung legal basis para i-turn over siya sa atin dito sa Pilipinas. So yung bottom line nito, hindi ito simpleng na aresto equals to uwi agad. So may legal at diplomatic layers, kaya posibleng ilang araw at sinasabi nga baka abutin ng 1 hanggang 3 linggo bago mapabalik si dating Congressman Zaldico dito sa Pilipinas. Sana may uwi siya. Huwag sana sa Portugal ibalik, wag. Mahihirapan tayo sa mga susunod nito. Ang mahirap nito, baka hindi mapakiusapan natin ang Czech Republic at ibigay nila yung sa mas may jurisdiction, ang Portugal. Hindi natin alam kung may natotoo ba na si Saldico ay merong visa sa Portuguese, bilang Portuguese, meron ba siyang citizenship doon? Baka nakakuha siya at baka gumugulo yung asylum niya. Yun ang mahirap na kung teteng tayo dyan. Eto, painggan natin ngayon si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang banat dito sa matinding patutsyada niya kay Pinky. Importanng kamaro. Nako, the best. Anyway, Sen, balitang-balita po ngayon na nahuli na raw po sa Czech Republic
si dating Congressman Saldico, Sen. At mukhang inaasahan na po sa lalong madaling panahon ay iuuwi ito sa Pilipinas. Ang hamon sa kanya, Senator, sabi niya, Congressman Saldico, please tell all. Sino ang nagsabi nun? Ang statement daw po ng Malacanang, Sen. Tell all. Sabi niya sabi ng, yun ang mensahe daw po kay Congressman Saldico, Sen. Sino nga sa Malacanang ang nagsabi? Wala po nakalagay lang. Malacanang kasi ng story ng balita magsabi daw po ng lahat ng kanyang mga nalalaman. At Dapat lang, di ba? Ay, dapat nga po. Oo. Marami bang natutuwa? Ay, ako naman, Sen, kasi maraming may gustong pauwi. Marami ho talaga natutuwa na mahuli siya at makapagsalita ng kanyang mga nalalaman talaga, Sen. Sigurado ko, yung mga natutuwa ay yung mga taong nakapakinig ng kanyang mga Opo, yun, mga naunang inihayag video. Oo. sa mga video niya. Mm. At siguro, pag nandito siya, lalo niyang mapapatibayan yon dahil Yes. pwede siyang humarap sa mga pagdinig. Tama. Yes po. Oh. Kung meron pang pagdinig. Yun na siya tanong kay Pinky, kung meron pa. Lakas maghamon, papatawag doon yung 18 Maris pag uwi si Saldi. Alam naman niya na questionable pa yung pag uwi ni Saldi. Kaya niya siguro sinabi yon. Questionable pa ang pag uwi ni Saldi. Sa tingin mo, makaka-uwi ka agad yon? At sa tingin natin, kung uuwi ba talaga yon? Kaya nga sabi, pakiusapan pa ang mangyayari na papauwi si Saldi. Siguro kaya yung chairman, ang lakas ng loob magsabi. Ba't naman magkaroon pa, Sen? Kasi, Paano ko nakakasiguro? pagka wala ako magpapatawag yan, Sen, papasok na ako dyan. Kasi, Dapat meron. hindi kasi, naglabas na naman siya ng parang, ano bang tawag doon? Press statement. Ano bang sabi niya, magbubukas lamang ako ng panibagong pagdinig Opo. kapag ako'y nakakalap ng sapat na Lagda. bilang ng lagda Mhm. sa aking partial report. Bakit naman magiging kondisyon yun? Ba't magiging kondisyon yung sapat na, bakit ipipilit mo na kailangan pumirma muna doon sa partial report? Oho. Samantalang ito yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang kakayahan at kagustuhan na Oho. tawagin mo kami para makapagsalita kami. Makatulong kami sa ikahahanap ng mga may utak Ikanulutas. O kaya malaman. Opo. para malutas yan. Oho. Isa na dyan si Governor Chavit Singson Oho. Plus yung Nabi- 11 Marines. na kanyang inimbita. Sabi niya, April 14. Mhm. Sabi niya ganon. Opo. Pagkatapos, Ganyan yung tao na yan. Puro salita lang yan si Pinky na mag-iimbita ko, eto ko. Pagdating sa araw na malapit na, yun na, nagbabago na. Di ba? Ilang beses na yan eh. Kay Martin, yung malapit na, interparliamentary courtesy. Kay Guteza, yung malapit na, yung ano kay Guteza, yung affidavit niya, peki daw yung pumirma ng abogado. Samantala, nakapag-oath naman sa Senado, mas matibay yung oath kaysa doon affidavit. Diba? Hindi niya paniniwalaan. Yung malapit na rin walang kredibilidad daw yung 18 Marines. Ganyan yung tao na yan. Sa simula lang yan. bago pa mag-April April 7, na kung saan binigyan siya ng pagkakataon makapag-submit ng sworn statement hanggang alas 5 ng hapon, papunta na yung tao ron eh. Sabi niya, i-defer muna natin until further notice. Oho. Kasi hindi ka pa nakapag-submit. Papunta na nga ako dyan. Ginamit pang dahilan yung hindi niya pagsasubmit. Tama po. Alam ng tao na April 7, Magtipid daw sa kuryente. binigyan siya ng hanggang alas 5. Oho. Kaya ang balita ko, kumakain siya sa Manila Yacht Club. Malapit na sa Senado yun. Alauna, Opo. kahit lakarin niya lang, madali na Malapit, oo. tinawagan siya nung kanyang secretary. Oho. Sir, wag na kayong pumunta roon kasi at exactly 9:19 a.m. Ba? Oo, 9:19. binayber sa bahay niya yung sulat notifying him that the scheduled hearing is deferred Nako. until further notice. Grabe tong, napapamura ka talaga, sorry. Grabe tong matandang chairman na to. Buisit. Di ba? Sa mga dahilan doon, Oo. kailangan tayo makatipid sa kuryente kanya dahil Ang dami sa yung dahilan, ang dami yung rason. Pasuray-suray yung dahilan niya, tatlo pa dahilan niya.
pakatipid sa kuryente, hindi walang affidavit si Chavit. Tapos kailangan yung 18 Diyos ko po, daming dahilan nitong mamang ito. O, tama na. Pangalawa, Oo. hindi mo nga niya na-submit eh. Wala yung affidavit mo. Pangatlo, yun nga, kailangan natin ng additional signatures. Yung partial report. Ang tindi ng mamang ito, ang dami requirement, ganun lang pala gumawa ng krimen, no? Pag may malawak ang krimen na mangyayari sa bansa, kasabot mo lang lahat, no? Pag mayaman ka, bayaran mo lang sila, no? Sabihin lang, i-delay mo. Tapos babaaw yung kredibilidad, tapos sabihin mo, medyo wag pirmahan yung gantong report, pwede na, no? Lusot ka na, no? Hindi na may imbestigahan. At sa hindi pag-iimbestiga, wala makakasuhan. Ang galing, no? Ganun lang pala technique, no? Pag malaking krimen. So yun ang magiging Yun ang sa akin, batayan lang para ipatawag ulit yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kinakailangan makakuha siya ng sapat na pirma Oo. doon sa partial. Mukhang mali naman ata yun, Sen. Kaya huwag kang masyadong optimistic na kung mo dumating si Saldico. Akala mo talagang yun na yung Hindi, asang-asa. pinakahihintay mo. Hindi kasi marami talagang gustong marinig, lalo kung sa Senado, ang pagsasalita nito si Saldico, asang-asa na ako, Sen. Oo nga, alam ko nga yun eh. Kaya Oo. hindi lang naman ikaw ang daming umaasa. Paano yung ayaw umasa? Hindi, mali siya doon. mali po yun. Hindi kasi, bakit? Bakit? Alimbawa, ikaw, Opo. nagluto ka ng pagkain. Oo, okay, opo, oo. Pinatikim mo. Oo. Hindi maganda yung pagkakaluto eh. Okay, maalat, no? Ano pa ba, no? Oo, Okay. tapos paano ba natin? Pipilitin mo ba yung iba na kainin yan talaga namang ayaw nilang kainin? Oo nga, no? Gumawa ka ng report, partial report. Siguro sa pananaw nila. Hindi ba sabi ko sa'yo, majority, 15? Yes nga po. Minority siyam. Oo. O yung katanggap-tanggap yung ginawa mo, ba't tayo pirma naman kasama mo? Ang meron po balita, 2 pumirma, Erwin at saka SP Soto. Mayroon na rin pong Nandun na nga ako. Oo. Sa tagal na yung ibinigay niya yung partial report na yan, kung talagang yung pagkakagawa niya, kumbaga sa luto, ay talaga namang katakam-takam, Opo. ay hindi mo na kinakailangan maghintay. Ay, talaga. Di ba? Baka kami pa maglapitan. Oy, patingin. Di ba? Oo, kung sa pagkain O niya. ngayon, gagamitin mong dahilan yun. Kinakailangan pirmahan ito Oo. bago ako magpatao. Parang walang connection. Ewan ko kung may nakikita kang connection. Baka wala ho talaga. Baka malabo talaga yun. Kasi kung ayaw namin pumirma, ituloy mo na lang hearing. Baka sa mga pagkagaroon ng pag-hearing, baka mabastantihan pa kami. Pumirma kami later on. O kaya nga yun ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Sinabi mo, nahuli si Saldico. Ano ngayon, kako? Anong inaasahan mo? Hindi. Nakasalig pa rin doon sa kanyang kondisyon na kinakailangan marami ang pumirma dito bago ako magbukas. Sipin mo, may kondisyon. Tindi na tong mamang ito. Teka lang. Tama ba yun? Mukhang mali ata yun, Sen. Ha? Maliho yun. Dapat lalo Dahil ngayon. sabihin mo yung katwiran mo, hindi yung nanggagaling lang sa akin. Hindi po, Sen, mali po kayo dyan. Kasi ako sa tingin ko, maraming dapat malaman ng taong bayan. Kasi kung Sino sinasabihan mo? yung chairman po ng Blue Ribbon Committee, Ba't di mo mabanggit-banggit naman? Senator Ping. Diyan, ba't pangiti-ngiti ka? Ba't di mo seryosohin? Senator Ping, baka naman pwedeng ipatawag. Nakangiti ka nakangiti ka Eh, kasi close kami yung Senator Ping, kaibigan ko po yun. Kaibigan natin yun, Sen eh. Oo. Ayun po, nakikiusap kami. Tuloy nyo na po yung hearing, ipatawag. Kailangan mo bang makiusap? Ako, hindi dapat makiusap siya sa taong yan eh. Mandatory, gawin mo! Bakit? Binabayaran ka namin ng tax namin. Kayo dyan, gumagawa kayo dyan, hindi para kayo kailangan pamanduhan, kailangan pakiusapan. Dapat may initiative kayo, kailangan may pagsarili kayong pagkilos dyan. Dahil alam, binabayaran namin kayo. Titindi ng mga to. Di ba? Hindi ng ulo lang itong buwisit na. Siguro, Sen, bako, ginamit ko rin salitang makikiusap ka Ang lang tayo. pinag-uusapan natin, nilimas ang kabang bayan. Ako, hindi ko papakiusapan dyan si Pinky. Ha? Moraos ko po. Ano yung gagawin ko dyan? Hoy, Pinky, mag-imbestiga ka. Ha? Yan, hindi mo yan, hindi namin kailangan pakiusapan ka. Inuutosan ka namin. Ha? Inuutosan ka namin, sumunod ka. Kung ayaw mo sumunod, umalis ka na dyan sa Senado.
Hindi pangkaraniwang pagnanakaw ito. Oo. Ito ay paglimas ng kabangbayan sa tanghaling tapat. Sabi ko ba, alam mo yung magnanakaw, yung talagang magnanakaw dyan, ano? Opo. Nahihiya pa rin yan eh. Alam mo kung bakit? Kung minsan nakatakip ang mukha eh. Ay, siyempre ho. Di ba? Oo. Ayaw, kahit pa magnanakaw, ayaw niya aminin magnanakaw siya. At nakakover siya sa dilim. Oo. Eh, itong mga nagnakaw, walang maskara. Nakabarong. Ninakaw talaga. Hindi karaniwang pagnanakaw. Nilimas ang pera ng bayan. 1 trilyon mahigit eh. Tapos makikiusap ka. Oo. Hindi ba pananagutan mo, katungkulan mo, pananagutan mo sa taong bayan na naghihintay sa'yo Oo. na ilitaw mo ang katotohanan? Ba't kinakailangan i-condition mo kailan ang pipirma pa? Yun na nga. Paano mo ako mapapapirma dyan? Eh sinabi ko na nga, tawagin mo ito, tawagin mo ito, tawagin mo, tsaka si ganito at tsaka si ganyan. Tsaka tayo magkaalaman. Nako. Ayaw mo. Dumating ngayon, sino nahuli? Si Madriaga, parang gusto ko nga Hindi pagkumpara. si Madriaga yung nahuli. Si Saldico. Hindi kasi sir, gusto ko pagkumparahin. Tuloy, bigla ko lang naalala, si Madriaga at saka yung 18 Marines. Di ba? O sige, kumpara mo na. Kasi Bilisan mo. naalala ko, si Madriaga, Wala na ganun lang kasi sinasabi, yun ni walang corroborative ano pa man, ang bilis Si itinawag. Madriaga, Oo. walang resibo. Wala! Okay? Di ba? Pagkatapos, aminin mat nila o hindi, Oh. kidnap for ransom. Ang kaso Nako, ginagawa. totoo yan. O, ano kayo ngayon, ha? Huwag niyong hintay si Senator Marcoleta maglabas ng resibo. At pag nagharap-harap yan ko sakali mauwi si Saldico, yari kayo dyan, mapapaya lahat kayo. Mapapaya lahat kayo sa ilalabas si Senator Marcoleta ang resibo dyan. Meron niyang mamang yan, matagal ng lawyer yan, matagal na nakikipagdebate yan. Hindi pa senador yan ang gawain niya makipagdebate. Marami na pakulong yung mamang yan. Yan, matindi yan. Yan, lumalaban niya sa batas. Pinanlalaban niya ang batas. Ibig sabihin, alam niya lahat, hindi naman lahat, no? Sabi, alam niya yung mga pasikot-sikot sa batas, no? Kaya umanda kayo, mapapaya lahat kayo kay Senator Marcoleta dyan. No? Yan, sa mga sangkot sa flood control, mapapaya kayo dyan. Pati sa impeachment na yan. Ngayon ay hindi makalabas, walang piyansa. Yes po. Sapagkat sa liwanag ng tuntunin ng batas, yung ganong klaseng krimen, walang piyansa. Yes, Ngunit Robert, kung talagang hindi mabagsik ang katibayan, pwede. pwede kang magpiyansa. Opo. So walang resibo, may batik, Mhm. pinilit nila, kinumbida nila, Oo. naging superstar. Yes. Samantalang yung ex-soldiers na 18, Mhm. may resibo. Yes. May resibo. Meron po. Ayaw May tawagin. video, may kung ano-ano Ayaw pa man. tawagin. Anong kabalintunaan ito? Tapos sasabihin natin si Saldico hindi pa tatawag. Ang dami rin niya sinabi na una Ipatatawag niya, ngunit nakakondisyon, kailangan mo nang pumirma. Mali. Grabe. Ha? Mali po kayo dyan, Senator. So kaya natin sinasabi, Oo. yan ang malungkot na katotohanan. Hindi ako naman, kaya Hindi ka dapat nagbibigay ng kondisyon. Di ba minsan ay sinabi niya, I will go, we will go, ayun. where the evidence leads us. Oo. Ito na nga eh. Yeah. Nahuli na nga eh. Ito yung magandang pagkukunan mo ng ebidensya. Oo. Ako naman, Sen, para baka maglubang ang kalooban, nakikiusap na ako para kahit hindi mo na ako dapat makiusap, nakiusap. Kaya ko, hindi ko mapakiusapan yan. Mamandoan ko yan. Gumalaw ka! Huy! Pinapasahuran ka namin. Na rin ako. At yung blue ribbon na yan, ikaw lang ang chairman yan. Hindi ikaw lang nagtayo yan. Hindi sa'yo yan. Baka naman kahit pa paano. Sige nga, Maka-apekto. kausapin mo nga. Kausapin Opo. mo. Yung magandang pakiusap. Sen, nakikiusap po kami. Sen Ping, baka naman pwedeng ipatawag yung 18 Marines at pagdating po ni Congressman Saldico, ipatawag nyo na rin po. Para... Hindi, sabi naman niya, ipatatawag niyang pare-pareho para daw magkaalaman kung talagang Oo. pare-pareho yung sinasabi. Pinagtatagditan, tama naman. Pero kanya, bago mangyari yan, Oo. kailangan pumirma muna sila. Nako, yun ang mahirap doon. Huwag naman May gano'n. condition pa. Kasi kung ayaw pumirma, talagang magiging problema talaga So, natin yan. yun. Happy birthday daw. Kaya. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kitang-kita naman natin. At huling-huli na po, hindi, ulitin ko, hindi natin sinasabi si Saldico na hindi makakauwi ng Pilipinas. At hindi natin sinasabi na uuwi sa Portugal. Dito ay hinala lang ng karamihan na
baka sa Portugal maiuwi at wag naman sana. Kasi nga baka may jurisdiction ng Portugal sa kanya at ang Czech Republic hindi tayo pakinggan. Sana pakinggan ng Czech Republic ang gobyerno natin na maiuwi sa Pilipinas si Saldi para mapatuloy na investigasyon, para marami mapahiya dito, para talaga mahuli na kung sino yung mastermind. No? Yun lang yun no? Okay, maraming salamat. Isang makabuluhang talakayan. Paalam po sa inyong lahat.